Pinagpala ka sapagkat nanalig ka. Mapayapang araw ng linggo kapanalig. Nasa ika-4 na linggo na tayo ng Adbyento. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito ang pangyayaring napaloob sa kapanganakan ni Hesukristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalang tao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya ito mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel, na ibig sabihin, nasa atin ang Diyos. Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Magandang araw mga kapanalig, Father Vince po ng Society of St. Paul. Kung ikaw ay engaged na at nalaman mong buntis na ang iyong mapapangasawa, itutuloy mo pa rin ba siyang pakasalan? Marami tayong maaring maging sagot. Iniisip ko nga po nararamdaman ni San Jose noong nangyari ito sa kanya. Wala ngang naitalang salita niya. Salaysay lamang ang nagsabing gusto niyang hiwalayan si Maria dahil ayaw niyang mapahiya ito. Pero nanatili sa San Jose, yan po ang ending. Totoo naman, hindi natin alam ang maaaring mangyaring problema at unos sa ating buhay. Madalas nga hinaharap natin ito ng puno ng takot at pangamba. Pero ngayong araw po tinuturuan tayo ni San Jose na harapin ang buhay ng may tapang. Hindi galing sa ating kayabangan at kumpiyansa, kundi galing sa pananahimik at pasensyang nakaugat sa pag-aalay ng sarili sa mapagkalingang pamamatnubay ng Diyos. Tinagurian si San Jose bilang isang taong matuwid, just man. Hindi dahil lamang sa desisyon niyang huwag ipahiya si Maria, kundi dahil sa kanyang buong buhay at pagkataong nakaugat sa utos at salita ng Diyos. Hindi nagpadaig si San Jose sa kanyang kabiguan at pagkadismaya. Matutunawa tayo kay San Jose. Sa tuwing nadidismaya ba tayo sa buhay o nabibigo, maingay ba tayo o marunong tayong manahimik? Mareklamo ba tayo o tahimik lang dahil lubos tayong nagtitiwala sa Diyos? Kung sisikapin natin ito, mapagtatanto natin ng ating Diyos na pinananabikan ay Jesus. Tunay na hindi naiiba sa atin, hindi siya malayo, hindi siya konsepto, siya'y totoong Emmanuel. Kapiling natin siya araw-araw. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway maratnan niya kaming naghihintay na nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.